Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, bago lahat, kumusta po sa mga solid discoin yan guys? Yan, solid discoin yan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At sana tuloy-tuloy pong pagsuporta nyo sa akin. Gaya ng pag-promote natin o pag-suporta natin kay Yorme Isko hanggang may itawid natin sa guys sa 2025 midterm election. Yan guys, kasi talagang nag-uumpisa na, nag-iingay na. So, ito guys, ang video natin ngayon. Top Avenue naging dugyot, pinabayaan pag-alis ni Yorme. Yan guys, yan ang ating topic ngayon. So, kahapon dumaan tayo doon. Tinignan natin kung ano maging itsura na. So, alam naman natin na pag-upo nitong si Yorme Isko Moreno, anong unang-unang ginawa niya? Pag-upo pa lang, isang araw pa lang. Di ba? June 30 ang manumpa, July 1. Ang unang ginawa niya, nilinis niya ang Divisoria. Maraming namangha. Di ba? Yun ang unang ginawa niya. Yung kalinisan sa Maynila. Ano pa? Pinailawan niya, nilinis niya yung lahat ng plaza, nilinis niya guys, di ba? Talagang pinapinturahan lahat, talagang maraming na-attract, na maraming na-amaze, kahit yung mga underground, di ba? Underpass, ginawa niya, di ba? Kaya talagang sa kalinisan, nauna dahil nga nung pag-upo ni Yorme, alam natin na naging dugyot, di ba? Yung Maynila. So, narito guys, ipapakita ko sa inyo yung video. Siyempre, alam naman natin na ang Manila ang capital ng Pilipinas. Siyempre, maraming investor din o mga maraming foreigner, mga turista ang dumadaan sa Maynila na dapat sana ito yung pinakamagandang lungsod, di ba? Kung saan maraming dumadayo. Di ba? Kagaya nung umupo nga si Yorme, maraming ambassador, di ba? Ang dumadalo sa City Hall. Kaya siyempre, madadaanan mo to kung dadaan ka ng Top Avenue. So makikita natin dito guys, yung kahabaan ng Top Avenue mula dito sa harap ng City Hall, di ba? Pagkatapos ng Lagos Nilad hanggang Vito Cruz na yan. So tignan niyo guys, papapakita ko lang sa inyo yung dinaanan natin kahapon para may idea kayo. Lalo na, di ba, yung mga nasa abroad na hindi nakakapunta ng Maynila o yung mga nasa probinsya na matagal lang hindi lumuluwas ng Maynila. So, papakita natin kung ano na itsura ng Top Avenue. Sa ilalim ng LRT to guys, kung sa mga familiar lang kayo. Sa ilalim ng LRT, kasi pininturahan yan. Nung umalis si Yorme, pinaganda talaga yan. Kasi nga dinadaanan yan ng mga turista, kahit yung mga kababayan natin ibang mga probinsya. Right? So, narito guys, pakita ko muna yung video para maobserbahan natin pare-pareho bakit nangyari to at naging dugyot pag-alis ni Yorme. Right? So, ito na. Yan, di ba? Yung nasa gilid, yan, kita nyo, di ba? Oh, namuti na, guys. Pag nakita nyo pang actual yan, ang dumi na. Ayun, oh. Kulay green kasi ang pintura niya. Yan. Nakita nyo sa left side. Ilalim ng LRT yan, oh. Puti-puti na. Ibig sabihin nito, di ba? Talagang pinabayaan. Yan. Haba yan, guys, ha? Mga ilang minutes lang naman yan. Oh, nakita nyo? Lumilitaw na yung puti niya at medyo kulayan na sa usok. O, tingnan kita yun, diba? O, ang haba niyan. O, hanggang gilid guys, medyo ano na yan, papuntang ano na yan. Paura, malapit din sa Paura. Kaya puti-puti, no? Oh? Oh, yan, di ba? Di ba ito sisulot? Kabilang mag
Ayan, haba niyan, no? Puting-puti na yun, wala nang kulay green. Oh, kahit mga halaman guys, hindi na rin ano, parang lanta na rin. Meron pa namang natira pero hindi na maintain ng maayos. So ayan guys, tuloy-tuloy lang oh. Medyo paggabi na ng konti yan pero kita pa rin, di ba? Yung karumihan ng ilalim ng top avenue ng LRT. Oh, tapabayaan talaga to. Oh, ayan. Siyempre ito kasi ano rin to, tourist spot din yan, di ba? Pagka dumadaan yung mga turista, dapat malinis yan guys, kasi capital tayo ng Pilipinas. Ayan guys, medyo paggabi na dyan pero talagang yan, yung ilaw dun sa taas ng LRT pinalagay yan ni Isko guys nung panahon niya. Ayan. Oh, yun oh, may puti-puti na rin dyan. Malapit na yan sa papuntang Vito Cruz na yan guys. Malapit na yung hangganan ng ano, yung boundary ng Maynila sa Pasay. Ayan, oh, yung mga ilaw sa taas yan. Si Yorme nagpagawa niyan. O, kita nyo? Oh, yan no, dugyot na dugyot, di ba? Oh, ayan no. Yung alikabok, ang itim na rin, no? No? Ayan. Malapit na, 50 seconds na lang to. Malapit na yun sa Vito Cruz. Passenger niya mangingi. Sabi din. Ayan, nakasalasal na tayo guys, malapit na. Ayan na, ayan. Pabito Cruz na yan. So ayun guys, di ba? Napanood nyo. Kayo guys, anong masasabi nyo dito? Di ba? Isa yan sa ano guys, isa yan sa ebidensya na talagang napabayaan yung Maynila pag alis ni Isko, di ba? Siyempre kontrolado na yung nakaupo mayor ngayon. Kailangan siya na yung nagme-maintain dyan. Hindi ba lumalabas itong kasalukuyang mayor natin, di ba? Para makita mo yung paligid mo kung okay pa ba. Hindi, pintura lang naman niya, magkano lang sa budget yan guys, di ba? So talagang ano, napabayaan po. So kaya ano masasabi niya mga Isko niyan? Talagang kailangan nang ibalik si Yorme, di ba? Sigurado pag upo niya, baka isa rin na yan sa kanyang gagawin. Sigurado lilinisin ulit niya ng mga kalat na naiwan at pinabayaan ng kasalukuyang nakaupo ngayon. Alright guys, so hanggang dito lang po mga susunod kong vlog. Thank you very much.